Noong unang panahon, may nakatirang mag-asawang na nagngangalang Haring Fernando at Reyna Valeriana na naninirahan sa isang kahariang Birbania. Sila ay may tatlong anak na si Don Pedro ang panganay, Don Diego ang pangalawa at ang bunso naman ay si Don Juan. Si Haring Fernando ay isang butihing hari at pantay-pantay ang kanyang pakikitungo sa kanyang nasasakupan. Isang gabi, habang natutulog si Haring Fernando ay nagkaroon siya ng masamang panaginip tungkol sa kanyang bunsong anak na si Don Juan na nilinlang at pinatay ng dalawang lalaki at matapos ay itinapon siya sa matarok na balon. Juan, anak ko! Juan, anak ko! Makalipas ang ilang minuto ay pumasok si Reyna Valeriana. Juan, anak ko! Mahal! Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari kay Juan? Bakit, mahal? Bakit bigla kang naging matamlay? Narito na po ang manggagamot. Ang sakit ng mahal na hari ay mabigat at maselan. May lunas po ba ang karamdaman ng aking ama? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, mahal na prinsipe. May lunas ang sakit ng mahal na hari. Kailangan niyang mapakinggan ang awitin ng ibong Adarna. Saan namin makikita ang ibong ito? Nakatira ito sa bundok Tabor. Makikita niyo ito sa puno ng Piedras Platas na makinang. Salamat po. Si Don Pedro ang panganay at siya ang naglakbay upang hanapin ang ibong Adarna kasama ang kanyang kabayo. Sa katagalan, bundok Tabor ay narating din. Ang ganda naman ang punong ito. Dito muna ako magpapahinga. Si Don Pedro ay nakatulog nang dumating ang ibong Adarna at ito ay umawit. Habang ang ibong Adarna ay umawit, ito ay nagbawas, kaya si Don Pedro ay naging bato. Lumipas ang maraming araw at hindi pa nakakabalik si Don Pedro at ang Birbania ay nagkagulo. Don Diego ay natasa na hanapin ang kapatid na nawawala. Don Diego ay nakatulog na at kapalaran ng kapatid ay nararanasan din. Lumipas ang maraming araw na inip sa kahihintay ang kahariang Birbania. Haring Fernandong di mapalagay lumubha ang kanyang karamdaman. Ako'y iyong pahintulutan. Ako'y nagpapaalam na ako'y maghahanap ng ibong Adarna at sa aking mga kapatid. Naglakbay na si Don Juan at hindi siya gumamit ng kabayo. Naglakbay na si Don Juan sa kubong kanyang natatanaw at may nakita siyang ermitanyo. Lahat na po ay nanggaling dahil sa ibong Adarna. Ibong matamlo sa mayroong sakit sa aking ama. Don Juan, ang ibong Adarna ay may 7 awit na kayang magpatulog sa sinuman. Upang malabanan ito, dalhin mo ang iyong labaha, sintas, at itong tayab. Sa bawat awit, sugatan mo ang iyong palad, bigaan ng gayap, at itali mo sa ibong Adarna ang sintas. Ito lamang ang paraan upang mahuli mo ang mahiwagang ibon. Pagkatapos sabihin ng ermitanyo kay Don Juan kung paano mahuli ang ibong Adarna, ay agad namang naglakbay si Don Juan sa kabundukan ng Tabor upang hulihin ang ibong Adarna at mahanap ang kanyang dalawang kapatid. Sa gitna ng kanyang paglalakbay ay narating rin niya ang Piedras Platas at wala pa rito ang ibong Adarna. Kinalaunan ay dumating din ang ibong Adarna.
Upang hindi makatulog si Don Juan ay ginawa niya ang bilin ng ermitanyo. Pagkatapos ay agad naman niyang sinunggaban ang ibong Adarna at itinali sa gintong sintas. Ilagay mo dito ang Sa kabutihang palad, nadakip niya ang ibong Adarna at agad naman niya itong dinala sa ermitanyo. Kunin mo yung baka at ibuhos mo sa dalawa mong kapatid na naging bako. At agad naman itong nagbalik sa kanilang tunay na anyo. Maraming salamat, kapatid. Kapatid, may bala ako kay Pagkatapos, Don Juan. binuhusan Anong ng iyon, tubig si aking Don kapatid? Juan. Ngayon si Don Juan ay magaling. Kaya natin siya pagkatayin. At ibong Adarna ay nanakawin. Nagakbay na silang tatlo, ngunit si Don Pedro ay mayroon palang masamang balak para kay Don Juan. Ilang minuto ay iniwan nila si Don Juan na punong-puno ng bugbog sa katawan at dinala nila ang ibong Adarna sa palasyo. Nandito po kami, Ama. Dala-dala namin ang sagot sa iyong problema. O Birheng Maria, maawa ka sa akin. Iligtas mo sila sa kanyang masamang gawain. Sa kabilang banda, si Don Juan ay nagdurusa at gumagapang sa lupa umaasang maligtas pa. Pagkuha nila ang ibong Adarna. Halika dito at ikaw ay aking gagamutin. Sa kanyang paggapang, may matandang ermitanyo na nakikita sa kanya kaya agad nitong tinulungan si Don Juan. Dinala ng matandang ermitanyo si Don Juan sa ilalim ng malaking puno. Magaling ka na, iyo. Pagkatapos gamutin ng matandang ermitanyo ay gumaling bigla ang mga sugat ni Don Juan. Ano naman, iyo. At sana'y mag-ingat ka sa inyong paglalakbay.
Si Don Juan ay nakarating na sa palasyo ng Berbanya at tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang sa kanyang pagdating. Sa kabilang banda, ang ibong Adarna ay kanina pa matamlay ay bigla namang sumigla. Si Don ay nakatindi
Pagkatapos ng awit, ang hari ay biglang sumigla na para bang hindi nagkasakit. Muling namuno si Haring Fernando sa kanyang kaharian at naging mapayapa muli ang palasyo ng Berbanya. Ang dinadalaw ni Haring Fernando na aliw na ibong Adarna. Pagkagabi, naisipan ni Haring Fernando na ipabantay kay Don Juan ang ibong Adarna. Nang gabi rin iyon, binantayan ni Don Juan ang ibong Adarna at bigla siyang nakatulog ng hindi namamalayan. Tatago pala tayo ngayon dahil papakawalan natin ang ibong Adarna. Magandang idea po yan, kapatid. Habang siya ay natutulog ay pumasok ang kanyang dalawang kapatid at pinakawalan sa hawla ang ibong Adarna. Nasaan ang ibong Adarna? Bakit? Kinabukasan, nakita niya na bukas na ang hawla at wala na doon ang ibong Adarna. Agad namang naglukbay si Don Juan upang hanapin ang nawawalang ibon at dahil na rin sa labis na takot na maparusahan siya ng kanyang ama. Nang makita ni Don Pedro at Don Diego si Don Juan ay agad namang bumulong si Don Pedro kay Don Diego sa masasamang balak niya para kay Don Juan. Sa akin, kung gusto mo, huwag namang babalikan ang Berbanya at dito tayo tumira. Mahal kong kapatid, ibig naming sumama ka. Matapos sabihin ni Don Pedro kay Don Diego iyon ay agad naman silang pumunta kay Don Juan. Pa rin tayo. O sige, ang mga kapatid ko. Parang ito'y maihiwaga, kaya ating putahan upang malaman. Sa kabila ng kanilang paglalakbay ay may nakita silang balon. Kaya agad namang pumasok sa loob si Don Juan upang malaman kung ano nga ba talaga ang tunay na nasa loob nito. Pagkakita ni Don Juan sa itsura ng loob ng balon ay nagandahan siya dito. Ang lula ito ay hindi lamang isang tuyong yungib, kundi isang puok na marikit. Lalong nagulat si Don Juan na makita niya ang isang kaakit-akit na nilalang. Lumuhod naman bigla si Don Juan sa marilag na prinsesa. Si Doña Juana naman ay natamong alindog sa pag-irob. Ngayon ang iyong buhay ay nasa panganib, saan kita ililingid? Nang maligtas ka sa higanting sakdalupit. Ilang saglit ay dumating na ang higanting sakdalupit. Narinig ng higante ang tunog ng yapak ni Don Juan. Aba, Juana, mukhang masarap ang inihain mo ngayon ha? Aking prinsesa, magtago ka. Tara na, ating prinsesa, ako'y magpapasal. Hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang kapatid ko, hindi ko siya pwedeng iwan. Nasaan siya at susunduin ko? Hindi iyon ganun-ganun na lamang iniro ko. Tulad ko, ang kapatid ko ay mayroong bantay. Ang bantay niya ay mas mahirap papatay. 7 ang ulo ng ahas na ito at kahit putulin mo ang mga ito, tutubo at tutubo pa rin ito. Wala nga kong ibang hangad kundi ikay mapasaya, aking prinsesa. Ako'y hayaan pumunta sa iyong kapatid at siya ako'y ililigtas. Napagandang binibini. Sino ka? Bakit ka na parito? Patawarin ninyo ang ating kapanghasal. Ngunit narito ako upang kayo ay paliguran. Ginoo, hindi mo ba nalalaman na iyong buhay ay nasa panganib dahil sa serpenteng nagpapatay sa akin? Napangangib man ang aking kaharapin. Kung ito nang talaga ang aking kapalaran, wala na akong ibang magagawa kundi tanggapin ito ng walang luha. Ang tunay na kamatayan ay di makasalayan.
Ikaw ba ay nagbibiro o Ginoo? Mga pasuyong iyan ay hindi totoo. Ikaw nga ay lumayo-layo, pagkat hindi kita kailangan, buhay mo ay masasayang lamang. Minamahal kong prinsesa, huwag ka nang magalit ka sa akin. Kamatayan na ang nais ko kung ako'y mahiwalay sa iyo. Ay gandang prinsesa niya, aking kapatid. Naku, ang aking singsing, naiwan ko ito sa ibabaw ng lamesa, pamana pa naman iyon ng aking butihing ina. Huwag mag-alala, prinsesa. Kukunin ko ang inyong singsing. Nang naabutan ng lobo si Don Juan, katawan niya ay punong-puno ng mga pasa. May dugo ang kanyang ulo. Buong suyong pinahiran ang bawat pasa ng katawan ni Don Juan. Ako ay may tinapay na durog-durog. Ikaw ay dumukot upang ikay magusog. Ako po ay nanlalakbay patungo sa karya ng Reino de los Cristales. Marami na akong nadaanan, di ko pa rin malaman. O Ginoo ko, sa paglalakad dito ay 100 taon ang aabutin. Ngunit ikaw ay aking tutulungan na iyon ang paroroonan. Tandaan na ang kinaroroonan ay nasa 7 hanay. Alam mo ba kung saan maghahanap ang Reino de los Cristales, Ginoo? Ngayon ay tutulungan kita sa pagtutong kamutugan. Sundin mo ito ng mahusay at may matanda kang ang marong na ito ay gatin mo at ibigay kay Arquitayo. Baka sakaling makatulong ito sa iyo. Ulicornio! Dalhin mo nga si Don Juan sa Reino de los Cristales. Gimana? Emertan yung iniibig, isang lupaing marikit ang Reino de los Cristales. O prinsipeng minamahal, dito na kita iwan. Tumago ka sa laman upang ikay hindi mamalayan. Masahang sa ika-4 na malaling oras, dito'y darating na tiyak ang prinsesa yung hanap. Dito siya ay maliligo o bali ang katutubo. Mag-ingat ka sa pagtago upang ikaw ay hindi mabigo. O himala ka ng dilag, ako ay iyong nabihag. Marami man hiram ang naranasan ay nabalikan tuwad galak. Sana ako'y pa iyong patawarin dahil sa pagkuha ng iyong damit. Gusto ko lang maipakita ang aking pagsinta kahit napahanga sa hinahangad. Kaya mahal ng prinsesa kung ako ay masala. Magapin ko ang anumang karosa dahil sa iyo ako'y may pagsinta. Naging handa palagi sapagkat ang susunod sa kanyang utos ay hindi ikaw, kundi ako na kanyang anak. Sa palasyo ay manhika. Dito pag-usapan natin ang layon ng mahal. Hindi ito magiging mahirap. Ang hintay ko iyong utusan ay aking makakaya. Diyan sa bundok na mataas ay tatanim mo itong trigong aking dala. Sa gabi ay tatanim at sa gabi rin aanihin. Sa gabi rin ito gagawing tinapay nang sa pagising ko sa umaga ay nasa aking hapag. Kaya nagpapahinga, ganun kasi sigurado ko sila yung halakbay, ikaw ay napagod. Greta ay aking pagkagawalan. Sila ay balik sa prasko. Sa aking pagkadatnan, sa umaga dapat 12 digreto ay nasa prasko na. Ang ilaw ay bukul. Aking naman yung prasko at ang ligrito ay aking gawa. Bawat dumating sa inyo, pumasok agad sa prasko ng ating galit na hindi matikman. Don Juan, ang singsing ko ay nawala. Kailangan mo hanapin ngayon na. Don Juan, sabihin mo sa akin na utos sa mga ama, kung sabihin ay ating magawa. Ang singsing ka ng iyong ama ay nawawala at kailangan ko itong hanapin ngayong gabi. Huwag ka mag-alala, aking prinsipe, dahil ako na ang mahala dito. Aking iniiro, pagkarin ay ito na sino at ingatan mo sa pagtalitan. At kung natagdahin na ako, ihulog ako sa kanya. Habang ako ay nasa ilalim, ay huwag na huwag ko magpuso.
pagdating ninyo sa Berbanya ay malilimutan ka lang inyong sinisinta at ikay itatasyon niya. Don Juan, matatanggap mo ba si Doña Eleonora bilang iyong asawa? Opo, Padre. Doña Eleonora, matatanggap po ba si Don Juan bilang iyong asawa? Oo, Padre. Itigil ang kasal! Mahal na hari at reyna, ako po ay sinumpa ng ating amang hari na ako ay makakalimutan ng ating sinisinta na si Don Juan kapag siya ay may makikita ng ibang babae. Pwede na kayong maghalikan. Namuhay si Don Juan at si Doña Maria Blanca ng payapa at punong-puno ng pagmamahal. Nakalimutan man ni Don Juan si Doña Maria Blanca, ngunit sila pa rin ang nagkatuluyan. Wakas!